At sa mga oras na ito, makakausap po natin si DILG Secretary Maro Ha. Secretary, magandang hapon po. Secretary? Susan? Mayong hapon, Susan. Okay, Secretary, magandang hapon po. Yun yung kanina sa press con, sinabi po ninyo na gas leak, yung nangyaring yung dahilan ng pagsabog sa Serendra, sa 2 Serendra nung nakalipas na Friday. Ito hindi pa final. Ibig ba sabihin nito, maaari pa magkaroon ng pagbabago doon sa final report? Maaari, pero talagang sa aming pag-aaral, mukhang definitely gas ito at saka most likely LPG ito. Ganun po. Okay, Secretary, pagkatapos ihayag nyo kanina na ito'y gas leak at hindi bomba, nakatanggap po ng bomb threat yung ilang mga gusali dyan sa Taguig. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ba'y parang nananadya o sinusubok ko ang ating mga otoridad? Ewan ko, siraulo siguro ito. Kala niya na nakakatuwa ito, pero actually hindi, no? Bukod sa mga napeperwisyo ng ating mga kababayan, yung ating pulis, imbis na naghahabol ng iba pang mga kriminal, ay nakatutok dito. Ganun pa man, ay gusto kong sabihin na negative, no? Para sa lahat ng inyong mga tagsubaybay, negative po yung bomb threat dito. Ito isang hoax at saka sinuyod po up and down 17 floors ng mga K9 ang buong gusali dito sa likod ko at saka negative po. Wala po silang nakitang kahit anong bomb threat. Ano po mensahe niyo, Secretary, doon ho sa mga, kung ito man ho mga nanloloko lamang, ano ho gusto niyo ibigay na mensahe sa kanila? Dahil ito po kahit pa paano nakaka-apekto ho doon sa ating mga kababayan. Medyo nagkakaroon ho sila ng feeling ng pagiging insecure at nag-aalala na sa kanilang kaligtasan pagka may mga ganitong nangyayari. Well, ano pa ba namang mensahe ang kailangan, Susan? Kung hindi pa ba naman nila alam na katarantaduhan ito, hindi ko na alam kung ano pang mensahe na makakarating sila. Pero walang saysay itong ginagawang mga pagbabomb threat na ito. Sir, kumusta ho yung sitwasyon ngayon dyan? At kanina ho, medyo nag-alala ho yung mga kababayan natin. Kumusta ho ang sitwasyon sa mga oras na ito? Okay naman, nagsibalikan na. No? Nandito naman, agad-agad nagresponde ang ating Taguig City Police Station, yung ating Southern Police District Command at ang ating NCRPO. Nandito nga si NCRPO Director Dindo Espina. At rumisponde naman ang ating SWAT, yung EOD, yung K9, mabilisan. At nakikita na agad-agaran ay in-inspect yung building at negative nga. So nakikita na ngayon pwede nang bumalik sa loob ng building at bumabalik na sa normal ito. Opo, kanina, Secretary, sinasabi po na tinetrace na po nila General Espina, no, ang ating mga pulis. Ito hong pwedeng may kagawan itong mga panloloko na ito. No? Meron na hubang update? Well, tinetrace pa. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga telcos para makasiguro tayo na mahabol natin kung sino mang gumawa nito. Medyo sophisticated yung telco system nitong kumpanyang ito na tinawagan at meron silang caller ID. Kaya alam nila kung saan nagmula itong tawag na ito at nakipag-ugnayan na tayo sa PLDT at sa iba pang mga telco at meron din tayong team na nakahanda na pulis saka sa sandaling sabihin ng PLDT o ng telco kung saan itong teleponong ito, kung anong address ay pupuntahan nila kagad. Okay, Secretary, konting hingi lang kami ng konting favor. Pwede ho makausap namin si General Espina para lang ho makapagtanong kami ng konti doon sa ginawa ho nilang operasyon ngayon dyan? Of course, yes. Okay. Definitely. General Espina, doon ho sa natanggap ninyong report, paano daw ho pinarating ba? Yung, siyempre, tumawag ho sa telepono, exactly. Ano ho yung sinabi nung tumawag? Yeah, mabilis naman kung nakatawag itong in-house security organization po ng Net1 dito sa aming yes sir, sa aming Taguig City Police Station and nagpadala kaagad ng 2 K9 dogs, no, bomb sniffing dogs ang Taguig City Police Station and SPD. Plus, dumagdag ito, yung 2 pa namin sa NCRPO na pinadala ko galing RPSB
and then 5 from the Net 1 in-house security. So General Espina, hanggang anong oras ho mananatili dyan yung ating mga tauhan? Para naman ho, siyempre kahit paano, pag may nakikita hong mga pulis ang ating mga kababayan, nababawasan ho yung kanilang mga pangamba at agam-agam, lalo na nga ho dito sa nangyaring ito na nagkaroon ng bomb threat. Immediately ho, after siguro mga 5 minutes at pinatanggal ko kaagad yung police line kanina when it was rendered safe by our EOD. And in a few minutes, we'll be all out. We'll just be talking about some follow-up matters, no? Dahil meron kaming isang suspect at pinahabol ko sa aming mga intelligence operatives po yung suspect na yon. We have the telephone number where the call emanated from. And we have some personalities. We're just verifying some facts and we're going to make the arrest very soon. So ibig sabihin yan, any time, any moment, pwede ho kayo magkaroon ng development sa kung sino ho ang may kagagawa nitong bomb threat na ito. Opo, that's correct. Okay, maraming salamat po si General Espina po ng NCRPO at siyempre kay DILG Secretary Maraming salamat po sa Maro. inyo.